Ilang kolorom na bus ang pinaghuli ng pinagsalib na puwersa ng MMDA at LTFRB sa EDSA. Karamihan sa mga naharang, mga provincial bus na out of line. Saksi si Steve Dailisan. Sa bahaging ito ng EDSA Balintawak, pinagaharang ng pinagsanib na puwersa ng MMDA at LTFRB ang mga bus na galing norte. Agad dinanapan ng kaukulang dokumento ang mga konduktor at driver. At gamit ang laptop, agad ding biniripika ng LTFRB sa database nito kung may prangkisa ang mga bus. Dito nabistong karamihan sa mga galing probinsya, hindi sa EDSA ang ruta o out of line. Bandang hapon sa EDSA People Power Monument southbound naman gumawi ang mga otoridad. Ang nakasaad dito sa confirmation certificate ng bus na ito, ayan o, nakalagay Mauban, Quezon hanggang Mall of Asia. Hanggang dun lang dapat yung biyahe nila. Pero eto, umabot sila at nahuli dito sa People Power Monument. Bakit ho ba nagkakaganon, sir, na umaabot ho kayo ng Pakuba-huba ang diretsyo nyo? Oo, doon sa terminal, magdidiesel nga ho kami. Pero may karga pa ho kayong mga pasahero, marami pa. Kasama ho namin, pasahero namin. Hati ang damdamin ng mga pasaherong napilitang bumaba at pumara ng ibang masasakyan. Dapat nasa legal tayo kasi hindi naman namin alam na kolorom to sinakyan namin eh. Para mas mabilis sana yung serbisyo, hindi ganito nababalam kami. Para sa amin to, okay, tama sila. Pero ang importante, titingnan muna na yung protection ng mga pasaheros. Hindi ganyan, bigla-bigla. Paumanhin naman ang tugon ng dalawang ahensya. Kailangan daw kasi nilang umaksyon kontra sa mga kolorom na bus na sa taya nila ay nakakadagdag ng higit sa 30% sa 15,000 bus na dumadaan sa EDSA araw-araw. Karamihan sa mga nahuli ngayon, provincial bus. Bukod sa mga bus, ilang kolorom na AUV at taxi rin ang sinita para di na sila makabiyahe at makasikip lalo sa EDSA. Dinala sa impounding area na halos masiksik sa dami ng mga ipinarada ditong huli. Una silang na-alerto, baka nagtaguan yung mga yon. Isa rin yung sa argumento na dapat talaga magka-terminal sa fringes ng Metro Manila para hindi sila makapasok yung mga kolorum. Binubusisi na rin daw ng LTFRB ang mga protektor ng mga kolorum na public utility vehicle at kung stricto pa ang mga regional offices nito sa pag-issue ng prangkisa. Palaisipan daw kung bakit kailangang umalis sa legal na ruta ang mga bus na nahuli at kumumpitensya pa sa ibagayong ang ilan sa mga bus kakaunti ang sakay. Sa dami ng mga bus, 2003 pa huling nag-issue ng prangkisa ang LTFRB. Yung mga in-issue franchises before, no? Sabi nga ni Chairman Hines the other day, we have more than enough already. No? Nangyayari kasi ngayon, nakikita ka ng mga bus na minsan wala masyadong sakay. Comparison kasi. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.